Parang eksena sa pelikulang Up, itong nasaksihan sa Marikina. Ang kumpol ng napakaraming mga lobo, nilipad at tuloy-tuloy na tinangay ng hangin, paakyat sa langit. Pero kung ang tema ng nasabing Disney movie ay pag-asa at pagtanggap, para sa 63 years old na si Nanay Jean, ito'y kababalaghan at hinagpis. Katalikod kong gano'n, asan na yung lobo? Nakita ko na nasa wire sa harapan ng Jollibee. Sabi ko, huwag ka munang gumalaw, hahanap ako ng panungkit. Sabi ko, ililigtas kita. Ang mga lobo kasing nilipad, mga paninda niya. Totoo pala yung mga bata, pag naliparan ng lobo, maiiyak ka. Na-feel ko yun, na-feel ko. Sabi ko, ay sayang. Ang dami nila. Sabi ko, ganito pala yung feeling ng bata. Yung nabili na ilang lobo, once na lumipad, umiiyak sila. Dito sa Marikina, natagpuan namin si Nanay Jean. 7 taon na raw siyang nagtitinda ng mga lobo. At kahit ano pa raw ang isipin ng iba, napamahal na siya sa hanap buhay niyang ito. Kaya dyan kami nabuhay sa lobo na yun. Ang pagtitinda ng lobo, hindi lang hanap buhay para kay Nanay Jean. Pangontra rin daw ito sa kalungkutan. Halimbawa, tulad niya, ay lalabas ako. Malungkot ngayon dito sa loob, nag-isa lang ako. Kausap ko yung ibon ko, kausap ko yung pusa ko. Mainam pa yung lumabas ka, marami kang makakausap, nalilibang ka. Hindi na nga sila nagkaanak ng kanyang mister na si Tatay Serafin, 65 years old. Kaya madalas, solo rin si Nanay Jean sa kanilang apartment. Naging sakitin pa nga si Tatay Serafin. Yung asawa ko, nag-ano po siya, nag-50-50. Dahil po siguro sa pagod, and then, itinakbo ko po siya sa St. Vincent. Ang lumabas na finding po, yung puso niya barado. So hiniling po ni Doc noon na operahan. Kasi binigyan na po siya ng 5 years na taning. Sa isang buong araw na paglalako ng lobo, umaabot sa 700 to 1,500 pesos ang kinikita ni Nanay Jean. May tuturing na rin itong disente. Kaya naman, nag-invest na rin si Nanay Jean ng gamit para mas mapadali at ma-improve ang pagbebenta niya ng balloons. Pagka ma'am, nagkataon na sweldo, nagkaka-income ako ng 1,500. O kaya, pagka-ordinary days, nasa 500 o kaya 700. Sa tuwing mahawakan nga raw niya ang mga tali o kaya ay stick ng mga lobo na may iba't iba at masasayang mga kulay, kakaibang kasiyahan ang naidudulot nito sa kanya. Lalo pa siyempre kapag nagkaka-customer at napapalitan na ang paninda ng kita. Noong araw na maganap ang viral video, tiyempo naman daw na napakarami niyang pangangailangan at bayarin. Tapos, nangyari pa ito. Kailangan yung date na yon, mabayaran ko yung obligasyon ko sa bahay. So yung time na yon, sabi ko, ay 1,000 na lang yung kulang yung pera ko na iniipon. Ganun pa nangyari. Kaya parang sumama yung loob ko. Isa namang araw ang dumating. Simula na muli ng paghahanap buhay para kay Nanay Jean. Inumpisahan na rin niyang ihanda ang kanyang mga ititindang lobo. Bago ako magbomba ng lobo, nakalagay na po yung masking tape. Ito na po yung bobombahan po natin. Tatali ko po dito. Bubuksan ko na, sir. Yan, sir. Tatakip po yung masking tape. Para po sa ganun, hindi po lumabas yung hangin. Ayan po. Sinamahan siya ng aming team sa karaniwan niyang pwesto. Ang kinita niya para sa araw na ito, paghati-hatian niya sa mga gastusin. Halimbawa, yung 700 yun, ma'am, isisave ko na yung iba para sa bangko. Tapos yung iba, ma'am, yan, bibili ng sabon, bibili ng mantika, bibili ng basta yung pang-araw-araw na pangangailangan, ma'am, dito sa loob ng bahay.
Yun po, doon po ako humuhugot ng gastusin. Ramdam din daw ni Nanay Jean na tumatanda na siya. Nagkasakit pang kanyang asawa at wala rin silang mga anak. Sa kabila nito, hindi naman tumitigil ang mga gastusin. Nagkaroon din daw siya ng masasabing purpose sa buhay nang dahil sa pagtitinda ng mga lobo. Sa awa ng Diyos, ma'am, yung lobo na yan, sa hirap at ginhawa, kasabay ko siya, ma'am. Hanggang ngayon, kasabay ko siya. Kaya napamahal na sa akin ang lobo. Ngayon, medyo humina dahil sa mga bata nga, dahil sa cellphone. Pero kahit ganyan man, pinagpapatuloy ko pa rin. Kasi diyan kami kumukuha ng aming ikabubuhay ng mag-asawa. After lockdown, ma'am, wala nang trabaho yung asawa ko. Hindi ko na siya pinabalik. Diyan po kami nabuhay sa lobo. Mas gugustuhin pa naman, ma'am, yung mga ano na lang dito sa loob. Yung mag-ihaw ka ng bangos, may sausawan na toyo ka lang. Hindi po kami mahilig kumain sa mga galanting restaurant. Halimbawa, yung may 2,000 kami, kakain kami sa restaurant, ganon. Eh kung i-savings na lang natin yung pera na yon. Para sa inyo, Nanay Jean, na lumalaban ng patas sa buhay, heto ang aming aksyon. Bukod dyan kasi sa groceries, tsaka po kayong cash galing kay Senator Rafi. Sige po, tanggapin niyo po. Ay, Salamat, salamat. salamat po. Sobra-sobra na po ito. Yung tulong niyo, Sir Rafi. Sana tatagal pa po yung show niyo. The best. Wala po masabi ron. Sa totoo lang, kinasal po kami walang handa. Pero yung handa po kanina, daig pa yung kinasal na kami. Kulang na lang, ma'am, trahe de boda. Idol, maraming salamat po. Huwag po kayong magsawang tumulong sa mga mahihirap, sir, tulad namin. Na-action po kayo agad sa aming pangangailangan, sir. Marami pong salamat, sir. God bless po. Bigyan pa kayo ng magandang pangangatawan sa araw-araw. Ganon din po ang inyong mga pamilya, sir. Na sana mahaba pa yung buhay niyo, sir, sa pagtulong po sa amin.